Mga kwento ni Felmo. Kung na-upload na at napakinggan na ninyo ang kwentong may pamagat na Barangay ng Mga Aswang. Kung hindi naman, mas maiging pakinggan nyo muna ito bago pakinggan itong mismong kwentong karanasan ni Kapitan Rudy. Nang sa gayon ay makilala nyo doon sa kwentong yon kung sino nga ba ang kapitan. Ako po ulit ito, si Kel. At ang kwentong ito ay patungkol sa karanasan niya sa mga aswang bago pa siya naging kapitan ng barangay kung saan napadpad sila Lolo Beltran. Sa mga magtatanong kung paano ko nakuha ang impormasyon na ito, gayong tumakas o umalis na nga sila Lolo Beltran sa isla na yon at nanatili na sa Cadiz. Paanong hindi? Dahil makalipas lamang ang ilang taon, siguro, dahil na rin sa kapalaran ay nagkita sila Lolo Juan at Kapitan Rudy sa may lugar ng Silay. Nagkamustahan at doon napag-alaman na lumipat na pala si Kapitan Rudy noon. Nawala na rin ang binuo niyang barangay. Nagkanya-kanya na umanong nagsilikas ang lahat dahil hindi nawala ang mga aswang noon. Kaya siguro magpahanggang ngayon, Sir Seth, hindi pa rin nawawala ang mga karanasan at kwentong aswang sa lugar na yon o sa isla na yon. Naging matalik na magkumpare sila Kapitan Rudy at Lolo Juan. At dahil nga dito, ay naikwento niya ang kanyang karanasan bago pa man siya napadpad sa isla at maging isang kapitan nun. Tunghayan natin ang kwento niya na parang siya ang nagbabahagi sa parting ito. Lumaki ako sa isang isla sa Central Visayas. Dikit ito sa mga isla ng Western Visayas. Tahimik akong namumuhay noon. Humiwalay ako sa aking mga magulang, gawa ng marami kaming magkakapatid. Nagsarili sa buhay. Sa edad na magka-40 na ay nagkaroon ako ng magandang trabaho sa Pantalan. Isa ako sa pinagkakatiwalaang pinuno o tagabantay ng pier mula sa isang negosyanteng nagmamay-ari ng ibang mga bangka. Marami akong naging kaibigan sa dinami-dami na naging katrabaho ko sa lugar na yon. Ni minsan ay hindi ako nagkaroon ng kaaway. Nasa mahigit 40 naman ako nang makilala ko si Maria. Nasa 19 anyos ang dalaga nun. Magkalayo kami ng edad pero, ewan ko ba, araw-araw siyang nasa pier noon para magbenta ng makakain nung una. Pero habang tumatagal, nagkakaigihan kami. Hanggang sa libre na lagi ang pagkain ko. At hindi nagtagal ay umakyat ako ng ligaw sa kanya. May kaya ang pamilya ni Maria. Hindi ko akalain na ang pagbebenta niya pala ng makakain sa amin ay ginagawa niya lamang pampalipas sa oras nun. Kaya pala mura yung mga binibenta niya. Tapos mukhang makinis na mayaman talaga yung kutis niya nun. At dahil nga din doon sa estado ng buhay namin ay hindi ako tanggap ng pamilya ni Maria. Ang gusto nila syempre, yung lalaking may kaya na kalibel nila. Pero hindi talaga nagpatalo si Maria. Ewan ko ba kung anong meron sa akin kung bakit ganun na lamang ang pagkakagusto niya sa taong may edad na, amoy dagat, amoy langis. Sabi naman niya noon, magaling umano kasi akong mamuno. Lalaking lalaki. Hindi katulad ng mga anak mayaman noong kapanahunan na malalambot umano. Niwala kang makitang bakas ng paghirap sa katawan. At mga laki sa layaw. Lahat ng manliligaw niya na may kaya ay walang ibang ipagyayabang kundi ang yaman ng kanilang mga magulang. At nung magsimula na nga ang digmaan, kahit na malaki ang tsansa ni Maria na
mailigtas ng kanilang mga magulang dahil sa kanilang yaman nun. Pinili niya ako. Nagtanan kami. Nagpakalayo-layo. Nakisama kami sa kahit na anong makakaya namin para hindi kami mapasama sa gulo. Nung una ay magkakasama pa kami ng mga tauhan sa pier. Hanggang sa noong nagsimula ng kumuha ng Pinoy ang mga dayuhan, ay nagsitakas kami noong magkagulo. Napadpad kami ni Maria sa isang gubat, kung saan siguradong sigurado kami na malayo sa mga dayuhan. Lalo na noong malaman ko na nagdadalang tao pala itong si Maria. Sabi pa ni Maria noon, tama nga siya ng piniling mamahalin dahil nakakalap siya ng balita na ang mga nanliligaw sa kanya. Halos lahat napahamak na. Pinangako kong poprotektahan ko si Maria noon. Ang aking anak, ang aming anak, ang aking mag-ina. Na ako muna ang mamamatay bago sila. Sa paglipat namin sa gubat ay walang-wala kami pero nakakita kami ng maliit na komunidad doon. Walang masasabing kubo. Ang paraan ng paninirahan nila ay sa pamamagitan ng pagtayo ng maliit na mga pader lamang sa pagitan ng mga kapunuan. Yung parang hindi halata na bahay. Tapos ang iba ay merong butas na hinukay na pwedeng taguan. Watak-watak din sila. Magkakalayo yung mga tinutuluyan nila o yung mga pinagtataguan. Sa swerte namin ay inampon kami na mag-asawang may edad na. Sina Itay Leandro at Inay Dadang. Mabait ang mag-asawa na ito. Sobrang bait. Lalo na nang malaman nila na buntis si Maria. Palagi kaming pinaghahanda ang maigi ng makakain. Maayos ang tinutulugan namin. Kaya naman bilang ganti, ay lagi kong sinasamahan si Tatay Leandro sa pangangaso, pangangahoy o kung ano pa. Isang araw habang nangangaso at nangangahoy kami ay hindi ko namalayan na napalapit ako sa parte ng gubat na nasa may bandang kalsada na at dinadaanan ng mga dayuhan. Nagulat na lamang ako nang biglang may narinig akong tunog ng mga sasakyan. At kitang-kita kong ilang metro mula sa akin nun ay ang paparating ng mga dayuhang mananakop. Akala ko talaga ay katapusan ko na. Kabadong-kabado ako dahil imposibleng hindi nila ako makita kahit na tumakbo ako nun. Walang ano-ano ay bigla akong nakaramdam ng pagkahawak sa balikat ko. Nakita ko si Tatay Leandro. Nakahawak sa akin nun. Tay, bakit pa kayo lumapit? Pati ikaw, madadamay. Nakita na nila ako. Sabi ko pa sa kanya na lalo akong kinabahan. Nginitian lamang ako ni Tatay Leandro at sabay sabing, pag malapit na sila, huwag kang magingay. Huwag kang hihinga. Hindi ko alam kung bakit o paano pero sumunod ako sa sinabi niya. Noong halos magkatama na ang tinginan namin ng mga dayuhan, hindi ako nagsalita. Nagpigil ako ng paghinga. At sa hindi ko maipaliwanag, nilagpasan nila kami ni Tatay Leandro. Di hindi man lamang lumingon ng mga ito. Yung talagang parang wala talaga silang nakikita nun. Sinabihan lamang ako ni Tatay Leandro na huminga na noong makalipas ang ilang 30 segundo. Sabay hinatak na niya ako papasok ulit sa gubat. Nagtataka pa ako nun. Nagtatanong ako kung ano ang nangyari at papanong hindi kami nakita. Doon ay napag-alaman ko na may alam din pala si Tatay Leandro sa mga dasal-dasal. Kukonti pa lamang ang alam niya nun. Yung tipong mga magagamit lamang sa pangangailangan. Ayon sa kanya, nagsisimula pa lamang umano
na mag-aral siya ng mga ganitong klaseng orasyon nang magkaroon nga ng digmaan. Pero dahil sa biglaang nangyari ay hindi na niya alam kung saan napadpad ang libro na ginagamit niya sa pag-aaral. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang ibang mga kaalaman na nasa ulo niya at ang isang panyong may sulat na mga dasal nun na kapag binasa mo ay pwedeng pampawala ng hilo, pagkagutom o pampawala ng mga kung anong lason sa katawan. Sa mga nakarinig na ng kwentong barangay ng mga aswang, siguro pamilyar na kayo sa kung anong panyo ito. Oo, ito ang panyong pinabasa kila Lolo Juan. Nang dahil doon ay mas nabilib ako kay Tatay Leandro. Pero ayaw kong pag-aralan yon. Dahil bukod sa siya mismo ay hindi pa alam kung paano magturo. At kapag umano nagkaroon ka ng pag-aaral dito, mabubuksan din ang paningin mo na makakita ng mga laman lupa at mga elemento. Hindi pa ako handa sa mga ganon. Lalo na at may mga kalaban pa mga dayo. At ang pangunahing gusto ko ay maprotekta ng aking mag-ina. Hindi mabaliw. Nagpatuloy ang normal na pamumuhay namin noon. Tila ba nanatiling tago ang lugar namin. Naging ligtas ang pakiramdam namin sa piling ni Tatay Leandro. Hanggang sa sumapit ang ika-6 na buwang pagbubuntis ni Maria. Maagang maaga nun. Tingin ko, alas 3 o alas 4. Nagising ako gawa nang nakarinig ako ng tunog ng baboy. Sabi ko, aba, parang yung ulam na yung lumalapit sa amin ah. Dali-dali kong kinuha yung sibat ko. Dahan-dahan akong tumayo nun. Tuloy-tuloy akong lumabas. Napakadilim ng paligid. Gumapang ako ng dahan-dahan. Akala ko ay maglalakad pa ako ng malayo para makita yung kung anong hayop na yun pero sa labas, ilang metro mula sa tinutuluyan namin. Naroroon siya. Nakatayo. Napakalaking baboy ramon ito. Nagkatitigan kami nun. Sobrang liwanag ang nagbabaga niyang mga mata. Halos masilaw ako at hindi ako nagtagal sa pakikipagtitigan sa kanya. Ang laking hayop nito ah. Anong klaseng baboy ramo kaya to? Ama ng lahat ng baboy ramo. Sabi ko pa sa sarili ko nun. Laki Sir Seth eh. Parang baka. Pero gayon pa man, nanaig sa akin ang isip na kapag nahuli ko ito, kami-kaming mga nasa komunidad, mabubusog ng ilang araw nun. Kaya naman dahan-dahan pa akong lumapit sa kanya pero laking gulat ko na imbis na matakot itong baboy ramon na ito, umangil ito at humakbang papalapit sa akin. Nakaramdam ako ng kaba. Parang may mali. Ngayon, napansin ko na lamang sa sarili ko na ako na ang paatras at siya na ang dahan-dahang lumalapit sa akin. Pero bago pa man kami tuluyang magkadikitan, isang sibat ang bumulusok at tumama sa baboy ramo na yon. Dahilan para bigla itong humiyaw. Hiyaw na hindi ko alam kung tunog ba ng baboy ramo. Tunog babae yung sigaw na yon. Umatras ito. Saka ko nakita si Tatay Leandro. Noong humiyaw na ang nilalang, saka ko ito sinibat pero nakailag ito sa pagkakabato ko nun. Nung alam kong nangihina na ito ay saka ko tinanggal yung itak sa bewang ko. Hinabol ko siya. Maliksi pa rin kahit may tama na. Tumakbo ito papalayo. Muli kong kinuha ang sibat at akmang sisibatin ulit ito pero
Rudy, tigil mo na yan. Huwag mo nang habulin. Oh, sayang tayo. Malaking karne yon. Hindi yan hayop na kinakain, Rudy. Doon ako napatigil sa sinabi niya. Bago pa man ako mapagsalita, hinatak na niya ako pabalik sa tinutuluyan namin nun. Ayon kay Tatay Leandro, hindi lahat ng nakikita kong hayop talagang hayop. Ilang araw na niya umanong napapansin na may mga umaali-aligid dito sa tinataguan namin na mga nilalang na, kung tawagin niya, aswang. Nabugaw o napalayo na niya ang iba dito pero meron talagang pabalik-balik nun. At meron din namang mga bago na tila ba nagmamanman sa lugar. Maaring hindi ko ito napapansin dahil nagaan yung ibon, pusa, aso o anumang hayop ang mga ito pero siya, bilang nakakakita ay alam na alam niya kung ito ay normal na hayop o hindi nun. Kinabahan ako, lalo na nang sabihin ni Tatay Leandro na, "Pag-ingatan mo si Maria, Rudy. Habang lumalaki yung tiyan niya, lalong umalingasaw ang amoy ng kanyang sinapupunan. Mas mabango para sa isang aswang." Magmula nga noon ay ginawa ko ang makakaya ko para lamang sa aking mag-ina. Pero may mga pagkakataon na kailangan ko ding umalis para mangaso. Sa tulong naman din ni Nanay Dadang ay nababantayan nila na maigi si Maria kahit wala ako. Pero hindi sapat yon para malayo siya sa panganib. Isang araw, habang nasa gitna kami ng gubat para maghanap na naman ng makakain nun, bigla na lamang tumatakbong umiiyak si Nay Dadang. Ang buong akala ko pa noon ay sinugod na kami ng mga dayuhan pero ayon sa kanya, nawawala daw si Maria. Napatakbo kami ni Tatay Leandro pabalik nun. Hinanap namin ang hinanap. Sabi ni Tatay Leandro, kailangan umano naming mahanap si Maria habang hindi pa nagtatakip silim. Sigurado siyang aswang ang kumuha dito. Sa amoy pa lamang umano. At kung sino man yung aswang na yon, hindi pa kalakasan dahil hindi pa nagdidilim. Hindi ko alam kung paano namin natuntun si Maria. Pero sumunod lamang ako kay Tatay Leandro nun. Nakita namin sa hindi kalayuan na naglalakad dito kasama ng isang babaeng nakataklob na maigi. Nung papalapit na kami, lumingon ng babae na sa pagkakatanda ko ay matanda na. At nang makita kami noon ay dali-dali niyang tinapik si Maria. Sa may tumakbo itong babaeng ito, tumalon. At pagkatalon ay parang asong tumakbo, gamit ang 4 niyang mga paa. Nanggigil ako noon. Hahabulin ko pa sana ang babae pero sinabihan ako ni Tatay Leandro na siya na ang bahala. Asikasuhin ko na lamang si Maria na noong nilapitan namin ay namumutla na at bigla na lamang nawalan ng malay. Buhat-buhat ko ang asawa ko noon. Pabalik sa tinutuluyan namin. Inihiga ko siya. Maya-maya pa ay dumating na si Tatay Leandro. Hawak-hawak ang itak niya na may bahid ng dugo. Hindi ko alam kung paano yun nagawa ni Tatay pero nahabol at nasugatan niya umano ang nilalang. Magbantay umano kaming maigi dahil babalik at babalik yon. Bagay na hindi ka nagkamali si Tatay Leandro. Masama ang pakiramdam ni Maria magmula ng hapon na yon. Nakahiga lamang siya samantalang pinupunas-punasan siya ni Nay Dadang. Malinaw ko lamang Sir Seth na si Tatay Leandro. Marunong siya ng mga orasyon o salita pero hindi siya manggagamot.
hindi niya alam kung ano ang naging problema ni Maria noon. Naganda kami ni Tatay Leandro nung gabing yon. Dami naming ginawang sibat. Pinatalim pa namin lalo ang mga itak namin. Bago tuluyang magdilim ay sinigurado naming nakahanda na kami noon. Pagsapit ng gabi, naramdaman ko yung biglang hindi mapakali ni Tatay Leandro. Namamawis ito kahit malamig. Paikot-ikot at labas-masok sa tinutuluyan namin noon. Maya-maya ay lumuhod ito sa isang sulok. Pagkatapos ng ilang minuto ay tumayo ito. Dito na niya nilabas ang telang may mga sulat noon. Pinunit niya ang isang parte. Binigay sa akin. Binigyan ako ng luya. Pinakain sa akin ng luya na yon. At pinabasa ang mga kataga doon sa telang pinunit niya mula sa panyo. Pagkatapos kong basahin ay sinabi ni Tatay Leandro, "Umalis na kayo, Rudy. Hindi ko aakalain na medyo marami-rami sila. Hindi natin sila kakayanin. Iligtas mga asawa mo." Noong mga panahon na yon, ayaw kong iwan si Tatay Leandro pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagiging desperado na mapaalis kami noon. "Dali mo yung tela. Magagamit mo yan. Basta kung kailangan mong gamitin yan ay lagi kang kumagat ng luya at ilagay mo sa bibig mo bago mo basahin. Ililigtas ka niyan sa mga sabulag, sa pagkahilo, sa mga lason." Pinasuotan ni Nanay Dadang si Maria ng patong-patong na damit na kulay itim noon. Namumutla ng asawa ko. Niyakap kami ni Tatay Leandro at Nanay Dadang. Parehas silang may daladalang patalim. Ang pinaghubaran ni Maria, sinuot ni Nanay Dadang noon. "Kung kaya mo pang bagtasin ang daan papuntang pier, dumiretso ka na doon. Baka may mga kasamahan ka doon. Etong parte na ito ay nakonsensya talaga ako. Daladala ko ito habang nabubuhay pa ako. Ang iwan si Tatay Leandro. Kung wala lang akong mag-inang poprotektahan ay makikipagpatayan ako kasama niya." Tulak-tulak ko si Maria gamit ang maliit na karawahing ginagamit namin na lagayan ng mga nauhuli naming mga hayop sa gubat. O hindi kaya mga gulay o yung mga pinagputulan ng mga kinuha naming puno o kahoy. Binagtas namin ng gabi. Hindi ko alam pero nakailang metro pa lamang kaming layo mula sa komunidad na iniwanan namin noon. Bigla na lamang lumiwanag doon na parang may nasusunog. Maya-maya ay nakarinig kami ng putukan. Hiyawan. Nagkakagulo na doon banda. Anong nangyayari? Tanong ko sa sarili ko. Saglit kaming huminto ni Maria at sumiksik sa mga kapunuan. Nakimanman kami doon. Ilang oras kaming namalagi doon, Sir Seth. Akap-akap ko si Maria na siniguro kong walang samyo o amoy niya ang masasama sa hangin noon. Sa unang pagtilaok ng manok, napatayo ako. Gising na ang nanghihina kong asawa. Sabi niya, balikan umano namin si Tatay Leandro. Nangungulit siya noon, kaya wala akong nagawa kundi sundin ito. Dito, mas naguluhan ako sa nakita ko. Sunog na ang pinagkukutahan namin noon. Wala akong makitang Tatay Leandro o Nanay Dadang pero nakita ko ang itak ni Tatay Leandro na nakatarak sa isang naaagnas na nilalang. Meron pang isang nilalang na wala na ring buhay sa hindi kalayuan. Parang naaabo na mga ito. Sa bandang malayong parte naman, katawan ng dalawang dayuhan.
Wasak-wasak ang laman loob ng mga dayuhan na ito. Pinatalikod ko si Maria habang unti-unti silang tinitingnan. Sila lamang ang mga bangkay na naroroon. Ang isa sa mga dayuhan, may hawak na rifle. Mahabang baril ito na may mga mahahabang bala din. Yung kayang magwasak na mga laman kapag natamaan ka. Kinuha ko yon, kasama na mga bala nito. Kung naaalala nyo sa kwento na barangay ng mga aswang, ito yung baril na yon. Ito yung ginamit ko. Isinukbit ko ito. Dinala. Sabay lakad lamang ako ng lakad habang tulak-tulak si Maria. Naghanap ako ng paraan na makahanap ng bagong matitirahan o makahingi man lamang ng tulong dahil nangihina na talaga ang misis ko noon. Hanggang sa paglalakad ko ay may nakapansin sa akin. Akala ko pa noon ay mga kalaban pero noong mamukaan ko ang isa sa mga katrabaho ko sa pier. Wala silang pagdadalawang isip na sinakay kami sa gamit nilang sasakyang pangkuha ng mga tripulante. Nakita nila ang kalagayan ni Maria. Ang kilala nilang manggagamot, mapamedisinal man o mapaalbularyo ay nasa kabilang isla na sa may Western Visayas. Mukhang hindi umano maganda ang kalagayan ni Maria at kailangan na namin siyang maitawid doon. Abutin pa kami na mahigit na 6 na oras sa dagat nito. Pinakain muna kami pero walang gana si Maria. Pero ayos pa ito. Namumutla pero nakakapagsalita ng maayos. Wala talaga akong makitang problema bukod sa kailangan niyang mapagamot. Pero yung tipong maliban sa pamumutla, medyo hindi naman nagbago ang lahat ng mga kung ano sa katawan niya. Nasa kalagitnaan kami ng biyahe ng bangka nang sabihin ni Maria na iidlip umano muna siya. 5:00 nang makarating kami sa kabilang isla. Hindi na po nagising si Maria, Sir Seth. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Hindi na siya nakaabot pa sa pangpanga. Pero tinuloy ko pa ring dalhin sa 2 klaseng doktor. Ayon sa doktor ng medisina, wala nang buhay si Maria. Ang manggagamot naman ganun din. Hindi mapaliwanag ng doktor medisinal ang ikinamatay pero ayon sa albularyo, nawalan ito ng dugo. At kahit wala akong naikwento ay wala niyang pagdadalawang isip na sinabing tinapik umano ito ng isang aswang. Isang uri ng aswang na kumakain hindi lamang ng dugo at laman, kundi pati pagkatao. Basta natapik niya ito. Kahit hindi na niya hawakan pa, ay nasisipsip nito ang dugo at ang loob ng bata. Ayon pa sa albularyo, kung ilalabas umano ang anak ko sa sinapupunan ng aking asawa noon, malamang sa malamang ay durug-durug na rin ito. Hintayin umano namin na lumalim ang gabi at lalabas ang inunan ni Maria na malansa at nabubulok na. At siya nga, kahit wala ng buhay si Maria ay bigla na lamang umalingasaw ang amoy at lumabas nga ang sinasabi ng manggagamot. Yung iba kong naging tao sa pier ay sumama sa akin noon, kasama ng kanilang mga pamilya. Naganap kami ng lupang malayo-layo sa may daungan, yung hindi basta-basta mapupuntahan ng mga dayuhan. Doon ko inilibing ang aking mag-ina. Doon din ako nanatili noon. Sumamang iba sa akin, hanggang sa unti-unting lumaki ang lugar. Yung iba pa naming kasamaan na patuloy na nagbabangka-bangka ng mga takas ay doon tumira sa amin. Sila na rin ang nagbansag sa akin na kapitan noon. Kahit paano ay tinanggap ko na lamang yun dahil naramdaman ko ang respeto ng mga tao. Hanggang sa nakabalita nga kami na
may isa pang nabubuong komunidad sa hindi kalayuan. Marami ang kwento-kwentong hindi o manunormal na tao ang mga naroroon. Hindi ko alam kung nasundan din ba nila ang amoy ni Maria, kaya sila napadpad doon. Pero pinanatili ko ang aking katahimikan. Hanggang sa natapos na ang digmaan at may mga bagong dayong dumating. At isa na roon ang nagngangalang Juan. Nakasama ang pamilya niyang muntikan ng maging biktima sa barangay ng mga aswang.